Magandang tanghali po. How's everyone? Sa mga nanonood po, hello, kumusta kayo? Ikaw, Athena, kumusta ka? Yeah, okay lang naman, masaya pa rin. Ikaw po, Kuya Levin, kumusta po kayo? Okay naman, medyo mainit nga dito pero ayun, carry pa rin, lumalaban. Ay, medyo excited ako sa magiging episode natin today and sige. How about sa'yo, Zian? How are you? Okay lang din naman, kaso nga lang medyo mainit din dito. Okay. Ikaw, Nicole, kumusta ka, Nicole? Goods lang naman po. Gaya po nila Kuya Levin tsaka natin Zian. Ang ingit talaga, pinagpapawisan ako yun. Pero, carry naman. Oo, so mainit nga talaga, no? So today po, our topic is all about Earth Day. So before po tayo mag-start, may ipe-present pong module si Kuya Levin. Every April 22, the world celebrates Earth Day, a call to protect our planet. But this year, a stronger voice is being heard. Young people are stepping up, leading the way towards a greener, cleaner, and safer future. We, the youth, are the future stewards of the Earth. But we don't have to wait to make a difference. We're acting now. We're starting small by segregating waste, reusing materials, saving energy, and being mindful of our impact on the environment. This Earth Day, we raise our voices. We are ready to lead, to unite, and to fight for a future where nature thrives. We are the youth, We are the future. and for the earth, We will not be silent. So yun nga. So sana naman yun na. Hello everyone. So sana naman may naintindihan kayo sa short video na parang ano lang siya para maset lang yung vibe ng maging episode natin today. So ngayong araw yun nga, ginugunita at pinapahalaga natin ang ating planeta, ang tahanan nating lahat. Pero higit pa sa celebration ang Earth Day. So pag-uusapan namin ngayon ang paano at tatalakay ang iba't ibang aspekto ng environmental awareness at kung paano makakalahok ang kabataan. Pero bago tayo mag-dive sa mas malalim at mas masayang usapan ngayong araw, gusto ko lang malaman, ano lang, parang appetizer lang para sa magiging episode lang natin today. Para sa inyo, ano nga ba ang Earth Day ano ba ang Earth Day? Para sa akin kasi parang yung Earth Day, hindi lang siya kasi yung araw-araw, yung araw kung saan nagpo-post tayo ng mga environmental quotes sa social media o nagtatanim tayo ng puno para sa picture or parang sa akin kasi ito ay isang tauna taunang paalala na ang planeta natin ay patuloy na naghihirap dahil sa maling gawain ng tao. Kasi bilang estudyante, ramdam ko na malaki ang responsibilidad natin bilang kabataan na baguhin ang nakasanayan na natin. Halimbawa sa school, ginagawa nating tradition ng pag-organize ng mga cleanup drives, yung pag-organize ng cleanup drives, yung paglilinis tuwing uwian, ganun. And sa mga parang nearby na parks, meron rin sila mga cleanup drives, yung mga organized by the barangay na kung saan pwede ka makilahok at makitulong sa paglilinis ng kapaligiran. So, para sa akin, dapat hindi lang ito nangyayari sa isang beses sa isang taon. Parang dapat araw-araw nating isabuhay ang spirit ng Earth Day. What about sa'yo, Marcus? Para sa'yo, ano ang Earth Day para sa'yo? Okay, so tama po si Kuya Levin, no? Yung Earth Day po kasi, di ba, actually, dito ginagawa yung mga programs related to our environment and ginagamit siya para mag-raise ng awareness sa mga issues na nangyayari ngayon sa mundo natin. Pero para sa akin po, it's also a chance to reach those people who are curious about sa Earth Day kasi nga usually yung mga ganitong events sa
atin, pinopost siya online. So, it's a chance to reach them para malaman nila kung ano ba yung mga kinakaharap nating problema ngayon. Yun nga, tama naman. With the use of social media talaga, marami tayong maaabot and matutulungan. Pero what about naman sa'yo? Mas gusto kong marinig yung mga opinion nyo or mga sagot nyo bago ako mag-ano. Sige, sa'yo Nicole, para sa'yo, ano yung Earth Day? Yung birthday ko para sa akin is isa siyang paalala. Kasi din po sa nag-search niya ni Marcos kanina, for yung Earth Day is reminder siya sa ating mga tao or mga na nag-stay dito sa Earth na meron na mga complications and meron tayong mga environmental issues na dapat ina-address and dapat nire-raise ng awareness para yung mga people or yung mga tao na katulad natin is tayo and magkaroon tayo ng kaalaman kung paano natin i-prevent and kung paano natin iiwasan or tulungan pa yung Mother Earth natin na hindi na mag-worse yung situation. Yun po. Sige, how about sa'yo, Zian? Yung Earth Day sa akin, ito yung day na especially i-dedicate natin sa nature. Kailangan pa rin natin pangalagaan yung nature sa araw-araw nating buhay. Pero para sa akin, yung Earth Day, dito mo talaga especially ipapakita. And magagawa natin yon by minimizing yung mga paggamit natin ng plastics, ganon, and paglilinis ng environment. Katulad nga po ng sinabi mo na yung sa mga barangay na pwede tayong sumali, ayun. Okay, how about sa'yo, Athena? Para sa akin po, almost the same lang din po sa inyo na. Pero yung Earth Day po kasi sa akin, parang yun po yung day na mas na-appreciate po natin yung sarili pong planeta na nandito po tayo. And parang dito po, katulad din po ng sinabi ni Nicole, dito po nag-raise tayo ng awareness for the people na maging aware sila na ganito pala dapat gawin natin ganito kasi katulad nga po ngayon, di ba, marami pong nangyayaring climate change sa sarili po nating bansa. And siguro yung Earth Day po, yun po yung parang day po na mismo talaga mas spread po yung awareness sa lahat. Yun lang. Kung may mga karanasan tayo, natural naman na may mga environmental issues tayong gustong solusyonan. Kaya, sige, sa dami ng environmental problems natin, may deforestation, plastic pollution, climate change, loss of biodiversity. Ito tanong ko sa inyo, may isa ka bang issue na gusto mong masolusyonan? Sige, hindi muna ako mag-ano. Kayo muna una, sige, si Zian. May gusto ka bang masolusyonan na mga problems pagdating sa environment? Yes, actually, isa sa gusto kong masolusyonan sana is yung pagtatapon natin ng plastic kung saan-saan. Kasi once na nagtapon ka ng plastic kung saan-saan, magkakasunod na yung problema na dumadaan doon. Such as yung sa oceans nga, yung magtatapon sila, tapos makakain ng ibang animal. So, maglilid siya sa biodiversity loss. And sa mga puno din, kung saan medyo mas namamatay yung mga halaman dahil dun sa mga tinatapon na basura sa kung saan-saan, ganun. And isa na rin doon nakakonect is yung climate change natin. So para sa'yo bilang syempre bata ka pa and high school ka pa lang. So sa palagay mo ano yung magagawa mo as a student, Zian? Follow-up question lang. Isa sa pwede kong gawin is that pag kakain ako sa labas, ganun, tapos may dala-dala akong kunwari, let's say plastic, ganun. Hindi ko siya, pag nakita kong walang basurahan na nearby, inuuwi ko siya sa bahay, tapos dun ko siya itatapon. Sige, how about sa'yo, Marcos? Okay, so sa akin po, yung gusto kong masolusyon is deforestation. And we all know na yung deforestation po is yung illegal na pagputol ng puno natin. And because our trees are one of our major protection sa mga sakuna, weaker. And nawawala rin yung natural beauty ng mga forest because of this. And nagkakos din siya ng pagkawala ng habitat sa mga animals. So kung ano yung magagawa ko para masolusyonan to,
Pwede ako sumali sa mga programs na pagtatanim ng mga puno sa sa villages or sa mga forest. And personally, pwede rin ako magtanim dito sa bahay namin ng mga puno na aalagaan ko. Sige, oo nga. Tapos pwede ka rin, dagdag ko lang, pwede ka rin, di ba mention mo naman na rin kanina na use of social media. So, you can also, by postings, di ba, syempre online, you can post about magiging epekto ng deforestation, ganon, to just spread awareness. So, hindi mo lang, kasi alam naman natin social media, di ba? Ang dami talagang madami ka talagang maaabot diyan. So, how about sa'yo, Atina? Kung may isang environmental issue na like gusto mo masolusyonan ngayon, ano ito? Ano po, dalawa po kasi yung gusto sana masolusyonan. Isa po dun yung climate change. Since ngayon nga po, yung kanina lang po kakasabi nyo, ang init na po ngayon. So like, marami po tayong pwedeng magawa para po masolusyonan yung climate change. Isa na rin po dun sa ano po, yung deforestation din po na sinabi din po ni Marcos, which is yun nga po, para maiwasan po yun, is yung pagtatanim po natin ng mga halaman. Katulad na, kasi pwede po natin yung magawa pag sumali po tayo sa mga organization. Katulad na rin po ng um, pagiging Girl Scout po. Kasi as a former Girl Scout din po ng grade 8, um, naging Girl Scout po ako and nagtatanim po kami, meron sa Sabado, like scheduled po yun na sa Sabado magtatanim po kami ng ganitong halaman, ganyan-ganyan. So, nakakatulong po yun kasi po hanggang ngayon, po siya, malaki na po siya. So, like, nag-cause po yun na, maganda po sa nature natin since parang pag may flood po na nangyayari and yun po yung magiging silbi na protection natin. So, yun. Okay. Para sa akin, ako mag-share. May gusto lang akong i-share na like quote. Naalala ko lang to bigla kasi nasa test namin to nasa periodical test namin to. Ito yung quote ni former US President si Barack Obama. So, inaano niya kasi, we are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who can do something about it. So, parang bilang kabataan, parang ma-inspire ka talaga na like to do something about our environment and yung worsening state ng environment natin kasi tayo talaga yung makakaaranas at tayo rin yung makakagawa ng solution sa problema. And yung para sa akin kasi, yung as everyday yung nakikita ko talagang malalang problema natin is yun nga yung plastic pollution. Kasi yung simpleng, siyempre sa mall, sa though may mga naglilinis na janitor or mga ganun, makikita mo pa rin na yung mga tao, hindi sila nagtatapon sa tamang lugar, hindi sila nagtatapon sa tamang basurahan, hindi nila maayos na sinesegregate. So, para sa akin, parang sayang naman kasi na imbis na ayusin mo na lang, parang konti na lang yung titapon na lang nila, yung parang nasa gilid na lang ng basurahan, hindi pa nila matapon na maayos. So, yung change talaga dapat nasa atin muna. Dapat tayo muna mag-start ng change bago tayo mag-ano ng iba. Talaga dapat na isabuhay natin yung pagiging environmentally aware natin at environmentally conscious natin when it comes to sa usaping climate change kasi tayo talaga yung makakaranas ng mga epekto ng climate change and not saying na hindi pa natin nararanasan na natin sa yung pansin niyo na yung extreme na weather natin, heat index, yung araw-araw na like yung mga suspension. So nararanasan na natin yung epekto ng hindi natin pagtapon ng tama and yung epekto ng climate change. So let's try na solusyonan at mag-contribute tayo ng pagpapaayos at try natin ibalik yung pagiging try natin i-reverse yung ng climate change. So yun nga napag-usapan natin sa panahon kasi 'di ba na social media, parang mas vocal yung kabataan sa environmental advocacy. May mga like pag-aaral na nagsasabing kulang pa rin ng deep understanding ng marami sa atin. Marami na nagpo-post ng hashtag Save the Earth, pero konti yung talagang nagbabawas ng plastic waste or nagle-recycle, di ba? Mapapansin natin, madaming nagpo-post about like aware, nagpo-post lang sa Facebook para lang mapakita sa Facebook na
nagsusupport sila sa ganitong advocacy during Earth Day, nagpo-post lang sila, pero hindi talaga nila sinasabuhay. Kaya 'di ba mahalaga yung talagang nagbabawas ng plastic waste or nagre-recycle. Pero ito isang tanong ko sa inyo. May experience na ba kayo when it comes to like anything about climate? May experience na ba kayo hindi mo makakalimutan na may kinalaman sa kalikasan? So let's start with Nicole. Any experience kahit ano, basta parang may napansin ka lang about like sa uh, anything just about kalikasan na napansin mo Ako, or ako po kasi, kuya, meron po kami, nung grade 6 po ako, meron po project sa TLA po ata yun. Connected po sa YESO, if familiar po kayo sa YESO. And yung task po namin, yung performance task po namin na yun, ang gagawin po namin is kailangan namin magtanim. So, kailangan namin magtanim, i-monitor namin yun weekly, magpapasa kami ng report. Tapos, kailangan, in the end, may maluluto ka. So, ang pinanim ko po nung grade 6 ako is toge, sa pechay. So, bukod po dun sa may natutunan ako, natuto ko kung paano work yung pagtatanim or kung paano magtanim ng toge sa nung pechay. Ano rin po, it's a fun experience din kasi ah nakapagtanim ako and natutunan ko kung paano nag-work or how planting works, kung ano yung dapat gawin para alagaan mo yung tinanim mo. And masaya din siya, especially kasi nagkaroon kami ng stock ng gulay dito nun sa bahay. And naiwasan yung pagbili ng mga delata, mga frozen foods. So yun, may nakain at the same time may natutunan. So unforgettable experience po yun para sa akin. Okay, thank you, Nicole. How about sa'yo, Zia? Isa sa unforgettable experience ko siguro is nung grade 7 tayo, kung saan ano pa tayo, mga Jimmy pa tayo, ganon. Tapos ang performances lagi natin dun sa environmental science kay Ma'am Sharon is that magtatanim tayo and then kailangan natin siya i-monitor. Tapos quarterly yun. And hindi siya madali na task kasi kailangan mo talaga siyang i-monitor. Pero it was an unforgettable experience and naa-apply ko din yung pagtatanim na yun ngayon sa ESO kasi nagtatanim din kami ng ng mga vegetables. And ayun, I think na nakakatulong talaga siya sa environment. Okay, so thank you. Same naman din kasi yung gusto ko sanang i-share pero mamaya ulit mag-share ako. Sige, sa'yo muna, Marcus. Okay, so mukhang naglalag muna si Marcos. Sige, ako na lang mag-share. So, yung experience ko lang naman ganun kasi, same lang naman kay Zia nung grade 7 kami. So, nung grade 7 kasi, yung tinanim ko is calamansi. And though sinasabi nila, madali daw itanim, nakita ko talaga ang hirap magtanim. At parang ang memorable niya sa akin kasi parang ilang beses na namatay yung halaman ko nung time na yun kasi hindi ko naalagaan na maayos. Pero na-appreciate ko talaga yung naging message sa amin ng performance test talagang yun. Yung kailangan talaga na matuto tayo magtanim at napapakita rin talaga napakita rin talaga yung yung importance ng pagtatanim. Pero meron rin kasi akong, since same kami ni Zian, may gusto rin akong i-share na shinare sa akin rin ni Ma'am Bonsol na like documentary. So yung documentary niya it's titled Eating Our Way to Extinction. So pag napanood mo siya, isa siyang eye-opening talaga na documentary. Napapakita niya kung paano ang food system natin, global food system natin, lalo na sa animal agriculture. May malaki talagang epekto ang climate change, deforestation, water pollution at mass extinction ng mga species. Dito kasi sa documentary na ito, pinakita kung paano yung pagkain natin, yung mga like simpleng pagkain lang yung di mo akalain katulad ng meat and dairy. Major contributors rin pala sila sa greenhouse gas emission. So halimbawa, sinabi sa like dun sa film na ang livestock industry ay mas malaki pa yung carbon footprint nila kaysa sa lahat ng cars, planes at ships combined.
Tapos isa sa nakakagulat talaga na scene dito para sa akin is yung pinakita niya yung deforestation sa Amazon rainforest. So sa Amazon rainforest kasi ginigiba nila yung puno para gawing cattle farm or soy fields. Pero 70% dito ginagamit na bilang like um feed lang sa livestock and hindi na ginagamit for human consumption. So 70% ito ginagamit lang para sa livestock. Hindi natin to ginagamit for human consumption. Sa ibang part naman sa like Norway, may community na heavily naapektuhan ng overfishing dahil sa industrial fishing practices. So sa mga lugar na ito like nawawala talaga yung traditional way of life nila dahil sa sobrang pagkaubos ng natural resources. So parang pagkatapos mo ito panoorin, mapapaisip ka talaga kung yung akala natin na lagi ang climate change dahil sa like pollution ng kotse, ng mga factory, yung plastic, yung kala nat yung yun kasi yung naging parang tatak sa isip natin na yung main cause ng yung climate change, yung main cause ng pag ano ng gas emissions, mga gano, greenhouse gases is mga kotse, mga smoke na dulot ng factories, ganon. Pero sa totoo lang, yung kinakain natin araw-araw, lalo na yung karne, yung mga dairy, malaki rin pala silang factor sa pagkasira ng kalikasan. So parang marirealize mo talaga dito na may power tayo parang bilang individuals. Hindi man natin kailangan na maging 100% vegan agad. Hindi man natin kailangan mag-convert agad sa pagiging vegan. Pero yung like pagbabawas natin ng meat consumption natin kahit konti lang, parang makakatulong tayo sa pagbabawas ng deforestation, pag-save ng water at pagprotekta ng endangered species. So like yung simpleng pagpili mo ng kumain ng gulay, yung simpleng pag-choose mo na hindi na muna ako kakain ng karne ngayon, kakain na lang muna ako ng gulay. Makakatulong siya, malaki rin yung impact niya sa ating like environment. Pero sa panahon kasi ngayon, masasabi ko na kasing mas aware yung kabataan ngayon sa mga isyong pangkalikasan. Like um lalo na sa like social media. Pero kayo, sa tingin nyo ba, gaano ka-aware ang kabataan ngayon sa mga isyong pangkalikasan at bakit like mahalaga para sa kanila ang Earth Day? Let's start with Zian. I think aware naman na yung mga kabataan natin ngayon, especially considering na ayun nga lumalaganap yung use of social media. Kasi sa social media, pag naglapag ka nga ng about sa environmental issues, maraming makakakita and magiging aware sila na ay ganito pala yung nangyayari sa environment natin. And I think important yung Earth Day kasi dito natin especially maipapakita. I mean like dito natin especially may papakita na kailangan talaga natin pangalagaan yung earth and especially din dun sa mga kabataan na yun kasi sila yung mas aware and if aware ka, I think na you should do something about it talaga. So, important yung Earth Day para sa mga kabataan kasi kailangan talaga natin pangalagaan and kailangan din natin magkaroon ng step para mas maging better yung environment natin. How about sa'yo, Marcos? Okay, sige, I think naglalag Okay, pa so rin. mahalaga po. Tama po si Ate Zion, no? Go lang, go lang. So yung Earth Day po. Sorry, kala ko nagalag ako eh. So yung question po is bakit mahalaga yung Earth Day, right? Yeah. Ay, hindi. Gaano ka-aware yung kabataan ngayon sa isyong pangkalikasan? So Ah. like, sa palagay mo, aware ba yung mga kabataan ngayon na yung pagdating sa like Earth Day or sa mga issue natin pagdating sa kalikasan? Do you think na aware ba yung mga kabataan ngayon? For me po, hindi po sila, I mean, nakikita naman po siguro nila yung mga posts and aware po sila. Pero personally po, feel ko hindi po talaga nila masyadong isniya sa buhay yung mga ganun. Kasi based on my observation na din, syempre nakita ko yung mga ginagawa ng mga katulad ko, na hindi nila masyadong ina-apply yung mga natutunan nila sa mga ganong awareness posts sa social media. So bale, I'm gonna say na though aware sila, hindi nga nila siya sinasabuhay. So parang wala ring effect
parang wala rin kwenta yung pagkatuto nila. Yun po. I can agree with you, Marcos. 'Di ba? Lalo na sa like social media, 'di ba? Yun nga yung shinare kong documentary. Online siya. So, marami mga panood dito and usually karamihan nito kabataan, 'di ba? Pero yung parang kulang sila sa action. Marami sa atin na like nagse-share ng infographics about climate change, paano segregate, pero yung pagsesegregate, yun nga yung pagsesegregate ng basura, pagtapon sa tamang lugar, hindi pa siya consistent, hindi pa natin nakita yung like consistent pa yung mga tao. So feeling yun rin yung ano ko is bakit mahalaga yung Earth Day, kasi parang paalala na rin siya sa atin na hindi lang dapat puro post lang yung ginagawa natin, kundi parang gawa rin. Dapat tumulong tayo, dapat mag-contribute rin tayo sa pagpapaano ng ating kalikasan. How about sa'yo, Atina? Para sa akin po, agree din po ako kay Marcos kasi po, napapansin ko po sa kahit sa mismong kapaligiran ko po dito sa, napapansin ko po na kahit na, yun nga po, active po yung mga tao sa social media mag-share about sa kalikasan. Pero hindi po nila sinasabuhay. Which is, disappointing lang po kasi nga po, aware ka na po na ganito nangyayari. And ganito po yung environment mo. Tapos wala ka pa pong gagawin. Which is, yun nga po, nag-show po ng kahalagahan yung Earth Day. Which is kasi po, yun nga po, nagsispread po ng awareness. Hindi lang po sa, awareness, gagawa ka rin po ng action. Siguro po, like, pag nakikita mo po yung kaibigan mo o kakilala mo na magtatapon-tapon kahit saan lang, ikaw na po yung mismong mag-initiative na magsasabi sa kanila na wag niyo itatapon sa kahit saan-saan lang. So, yun po yung importance ng Earth Day. And, ayun nga po, like, Sige, thank agree you. din po kay Sige, thank you. How about sa'yo, Nicole? For Levin, yes po, aware yung mga kabataan, mas aware yung mga kabataan na katulad din ngayon, when it comes to some environmental issues kasi, gaya nga po ng mga examples na binigay niyo kanina, yung mga environmental issues natin, nakikita natin sa social medias. And same din, tinatopic din siya sa school. For example, science class, tinuturo sa atin yung environment issues natin, such as yung global warming, ano yung mga causes, ano yung effects, ano yung mga pwede natin gawin para makatulong tayo na maiwasan na siya or may prevent na siya. Pero, ayun nga po, kahit gano'n pa cover yung mga kabataan na katulad natin, I agree with Marcos na hindi po lahat is ng action sa natin. Like, based lang din po sa observations ko, yung simpleng pag-segregate is naturo naman sa school kung ano yung nabubulok, hindi nabubulok, ano yung mga reusable and recyclables. Pero pag tignan mo yung ibang mga basurahan, hindi pa rin nasusunod yung tamang pag-segregate. So, maybe po, aware tayong mga kabataan, mas aware tayo sa environmental issues at sa mga bagay na dapat nating gawin, pero meron pa rin mga kabataan, meron pa rin talaga ibang mga tao na hindi nila kinikilos yung alam naman lang dapat. Yun po. Yeah. So, napag-usapan na natin kung ano yung Earth Day, napag-usapan na rin naman natin yung experience natin, yung mga gusto natin masolusyonan, di ba? So, ito, kasi yung kanina kasi napag-usapan natin yung mga di natin nakita, yung mga negative natin na ano. So, sa palagay nyo, may epekto ba ang maliit na hakbang ng kabataan sa pagtulong sa kalikasan? So, yung parang maliliit na ginagawa nila, sa palagay mo ba, may epekto ba to? Or at paano ito pwedeng mas maging impactful sa environment? So, let's start with you, Zian. So, sa palagay mo, may epekto ba ang maliit na ginagawa nila, yung maliit lang na mga actions? At kung gusto pa nila, paano pa nila pwedeng mas gawing impactful ang mga ito? Yes, I think na yung mga maliliit na hakbang na yon is that, I think yung mga maliliit na hakbang na yon is very useful and siya, malaki yung tinutulong nun sa kalikasan kasi pag sinum up mo lahat ng maliliit na actions na yon, malaki din yung impact nun sa kalikasan. And if gusto pa nilang gawing mas impactful yon, I think
ang kailangan dun is consistency. Kahit maliit lang na steps yun, kailangan ng consistency para mas maging impactful siya sa kalikasan. And I think mas magiging impactful din siya if mag-advocate ka na ng mas maraming kabataan para gawin yung same action na yun na nakakatulong sa kalikasan. Oo nga eh, yung kahit like yun nga yung yung simpleng pagtapon, yung pagiging consistent sa pagtapon ng yung simpleng candy wrapper sa tamang basurahan, yung pag-off ng faucet kapag hindi na ginagamit o yung pagsali sa mga um environmental yung mga like programs na about environment. Malaki talaga yung maging impact niya kung kapag sama-sama and consistent natin siyang ginagawa. Pwede maging mas impactful pa to kung maka-encourage pa tayo ng ibang tao. So makadamay pa tayo, damay tayo ng mga kaibigan at or mga like kakilala lang na sumali sa mga gantong gawain at i-habit na rin yung gantong gawain. So, how about sa'yo, Nicole? Yes po, Kuya Levin, para po sa akin na impactful po kahit yung small steps lang, kahit yung small gestures lang po na nagpapakita ng care natin para sa kanila. I think ano po yun, malaking tulong na rin po yun kasi gaya nga po ng sabi ni Ate Zian kanina, kahit small steps lang siya, ang important is nagkakaroon ng progress. Yung to achieve. And ayun po, like yung simple measures lang such as pagtatapon sa tamang basurahan and pagtipid ng tubig kapag kailangan. Yung pagtulong po sa paglilinis ng mga doon na nakikita natin sa paligid natin. I think small gestures po siya pero effort po siya para sa kalikasan natin. Thank you. How about sa'yo, Atina? Yes po. Sa tingin ko po, impactful po talaga siya. Kasi po, if nag-start po sa iyo, kung gan ko po yung mga small gestures na yun na pagtapon po ng mga basura sa tamang basura. If naging habit mo po yun, like, masasanay ka na pong gawin yun. Makikita po yung mga close people po around you na, ay, ganito yung ginagawa niya. Gayahin ko kaya. So, like, parang yung pagiging influencer mo po nun, is malaki po siyang impact kasi po by time pass na napapas po siya sa iba't ibang tao na ganito yung gawin mo. Kaya po yung by setting as an example po is malaki po siyang impactful. And siguro po, para po mas maging impactful po siya, start po siguro like sa friend group mo po, like magsasabi ka po sa kanila ng ganitong, ay, this day kaya mag-start tayo ng ganitong activity na as a way of challenge din po na gagawin po nilang entertaining yung pagtatapon po ng basura. Kung nga po, magpupulot po sila ng basura sa paligid. Sa court po, sa school po natin. So like, pupulot-pulot po sila dun para po magtapon. And syempre po, may nakakakita po sa kanila. So parang pag doon, makikita po nila as an inspiration po na, ay, ginto yung ginagawa ng section na to o ng group na to. So like, gayahin nga namin para maging makatulong naman kami. So parang yung simple po nun is makakatulong din po siya. Tama naman. So, okay, sige. Sa school, napansin nyo ba like sa school, palaging nagiging reoccurring theme yung yung pagturo about yung 3 R's, yung reduce, reuse, recycle. Pero sa tingin nyo ba, like, sapat ba ang environmental education sa mga paaralan? So palagay nyo ba yung pagtuturo lang is sapat ba? Sapat ba ito para sa atin? At kung hindi pa, paano pa ito pwedeng gawing mas engaging para sa estudyante? Parang nabigay na rin si Atina kanina, pero paano pa magiging mas engaging para ang mga ito para sa mga estudyante? Yung pag ano nila ng environmental education. So let's start with Nicole. For me po, Kuya Levin, mas po siya. Kailangan po nating mag-take ng action sa mga natutunan natin. Kasi, po nang na-mention ko kanina, is aware naman na tayo sa mga environmental issue na kinakaharap ng mundo natin ngayon. Aware tayo through social medias and dahil din tinuturo sa atin mo ngayon sa school. But ang need talaga natin gawin,
maging aware is need natin mag-take ng step. So kung ano yung natutunan natin, kailangan siyang i-apply sa mga buhay natin, not just one time lang, but gawin natin siyang lifestyle. And gawin natin siyang nga po, i-influence din natin yung mga kilala natin kasi di ba bilang mga estudyante tayo kailangan nating maging good model. Need natin maging magandang ehemplo sa mga estudyante na katulad natin na pag nakikita nila tayo ginagawa yung gantong bagay, may inspire sila. And at the same time, gagawin yung nakikita nilang ginagawa natin. So, ayun po, mas makakatulong siya sa environment natin. Need nating mag-take action. Sige, thank you. Tama naman. Sa atin talaga dapat muna mag-start yung change bago tayo makakaano ng iba. Kung sa atin pa lang is nakaka-inspire na nakakaano na tayo ng ganong habits, what pa kung sa iba pa, mas lalo silang like mai-inspire sa atin at magagaya rin sila sa atin. Pero what about sa iyo naman, Zian? Sa palagay mo ba Ayun. sapat? Opo, I think sapat naman po. Ang kulang nga lang po is yung call to action, katulad nga po ng sabi ni Marcos kanina. And I think mas magiging engaging po siya ayun nga po, if it starts with you talaga na ikaw yung magiging inspiration nila, ganon. Kasi po minsan, kung ano po yung makita ng iba, ayun din po talaga yung gagayahin nila. So, if hindi siya magsisimula sa'yo, and ikaw pa mismo yung opposite nun, what more po kaya kung sila na po yung gagawa ng action? So, isa na po yun. And I think mas magiging engaging po siya if meron pong occasional practices sa school natin, such as planting, ganun po. It doesn't have to be often, pero yung occasional ganun, kahit sa sarili mo lang po, okay na po yun. Okay, thank you. How about sa iyo, Athena? Para sa akin po, para mas maging engaging po yung pag-take care po sa natin, nature po natin is mag-start po siguro sa educators po. Kasi po, yun nga po yung sinabi niyo po kanina, yung reuse, reduce, and recycle. Para po maging mas engaging siya, gagawin po nila siguro po as challenge po sa mga estudyante na kung sinong pinakamabilis na gumawa na pinakamaraming makapulot ng mga basura sa ganyan bagay is makakagawa ng ganito. Kasi lalo na po pag tungkol po siya sa grades. Kasi alam ko naman po na mga taga-agro po, very competitive kayo sa paggawa po ng grades. So like pag ganun po sa mga ganung po ng activities po ng mismo pong teacher po is makakatulong po siya sa estudyante kasi po mas parang magiging magaganahan po sila na gawin itong bagay na to kasi mayroon po silang purpose. So yun po. Okay, thank you. How about sa iyo, Marcos? So, po, para sa akin po, tulad nga po ng sinabi nila, nag-grace naman na po ng orange, pero kulang po tayo sa action. So, naalala ko lang din po, dun sa, nung kausap ko si Nicole nung nakaraan, nagbibigay ng nagtuturo yung mga school kung paano gawin yung isang bagay or paano masolusyonan yung, kunyari po, yung mga nakakalat na waste around our campus. Kaso nga lang po, kulang yung mga students sa action. So, para sa akin po, parang occasional practices, ganun po. So, para sa akin po, kailangan po na mas maglaan sila ng time para para magawa po talaga ng mga students yung mga tinuro po. Tapos para po mas gawing engaging po ito, of course, pwede po sila magbigay ng mga additional grades or prizes para po sa mga student na makaka-accomplish ng binigay na task. Sige, thank you. Pero pag-usapan naman din natin yung about sa paaralan sa edukasyon. Pero sa palagay nyo ba yung malaki yung papel ng kabataan pagdating sa like laban para sa kalikasan? Do you think na tayo bilang kabataan malaki yung papel natin maging impactful tayo and makakatulong tayo sa pag-ano ng ating kalikasan? Sige, start natin with Athena. Sa palagay mo, Athena? Siguro po ano nga ulit po yung tanong? Like yung sa kabataan po yun siguro. Do you think malaki yung papel natin when it comes to the usaping kalikasan?
Ano po, tayo po kasi like yung sinabi niyo po kanina na quote po na sa generation po natin, tayo po yung nakaka-experience po ng climate change. And tayo din po yung magbibigay ng solution para po dito. So parang yun po dun, parang po yung generation po natin, magsiserve po siya na as influencer po sa mga susunod pa pong generation. Kung tayo po mismo po magsa-start po ng ganito, magiging creative po tayo sa pag take care po sa kalikasan is magiging ano po siya, inspiration po para dun sa mas nakakabata po sa atin o yung mga susunod na generation. Kasi po, since nga po tayo mga kabataan, sinasabi po, like, laging po sinasabi sa atin na tayo yung pag-asa po ng bayan, ganyan. Kaya, kasi po, dahil po yun siguro sa knowledge po natin sa ngayong time na po to. So like parang pag ginamit po natin yung mga knowledge na yun sa natututunan po natin sa mga educators natin, sa mismong parents po natin, and sa sarili din po, yung mga alam mo po sa sarili mo. So parang sa ganun pong bagay, makakatulong po yun sa kalikasan. So that's why po very impactful po yung ano po, yung kabataan sa pag-ano po ng nature. How about sa'yo, Marco? Okay po. So, ayun po, mahalaga nga po yung kabataan, no? Sa laban kasi po, sa laban para sa kalikasan kasi bukod po sa powerful po yung boses ng kabataan, nasa sa atin din po yung energy at yung initiative para gawin yung mga or maitaguyod yung makatarungang solusyon na sa mga isyung pangkalikasan. So, ayun po, feel ko rin po is mahalaga po tayo dito kasi po tayo rin po yung I mean as we grow older po syempre tayo rin po yung makikinabang sa mga gagawin natin ngayon. So if we start now, mas mapapahalagaan po natin yung ano bali po yung buhay natin sa future, mas magiging maayos po siya dahil pinahalagahan natin yung kalikasan ngayon. Yun nga, medyo nakuha ko naman na rin yung sagot nating lahat kanina. Kasi parang naging reoccurring theme na rin naman sa atin na inaano natin na yung kabataan, parang malaki talaga yung papel natin. Gusto ko lang talaga marinig yung opinion na talaga, yung straight opinion na talaga pagdating sa papel natin bilang kabataan sa kalikasan. Para lang rin malaman ng mga manonood na like, may papel talaga tayo. Baka kasi hindi nila masyado napansin kanina yung mga inaano natin. Yun nga, di ba, yung kasabihan nga, yung sinabi nga talaga ni Jose Rizal na ang kabataan ng pag-asa ng bayan. Tayo talaga yung pag-asa ng bayan. Tayo yung gagawa ng paraan. Tayo yung future leaders ng ating bayan na dapat aktibo tayo at sa aktibo tayo sa pag-demand ng change. Dapat tayo rin yung magsisimula ng change. So, meron lang kasi akong nakilala na like youth environmental advocate. Di ko alam paano i-pronounce yung pangalan niya eh. Pero isa siyang 12-year-old kid mula sa India. So nalaman ko lang siya dahil sa tatay ko. So yung kahit bata pa siya, 12 years old pa lang siya. Mas bata pa siya sa atin. Pero hindi siya takot na magsalita sa harap ng mga world leaders at i-demand ang climate action. So sa harap talaga ng mga world leaders, nagdi-demand talaga siya ng climate action. Parang dito pa lang natutunan ko na parang kahit bata ka, basta may boses ka, pwede ka talaga maging impact, pwede ka mag-ano ng impact kahit bata ka pa lang at hindi mo kailangan maging perfect or hindi mo kailangan maging perfect, hindi mo kailangan maging ano, basta yung importante lang talaga, nagsimula ka, ikaw talaga yung nag-start, gumawa ka ng action kahit maliit man lang to, gumawa ka pa rin ng action, make it little or do it little or ano, kahit anong action, basta action, importante pala talaga to. So, tanong ko lang rin sa inyo, baka lang kasi may kilala kayong youth environmental advocate na gusto nyo i-share. Magbukas na lang kayo ng mic, paunahan na lang kayo. Kasi hindi ko sure kung may kilala ba kayo. Ayun, si Nicole. Sige, si Nicole. Ako po kay Levin, meron pong, dati ko po yung meron pong nakilalang environmental activist din siya. Yung name po niya is si Greta Thunberg. Ay, sige Ano po siya, Sweden. And isa po siya sa mga kabataan na nagbigay po siya ng speech if di ako nagkakamali, nagbigay siya ng speech sa UN mismo sa United Nations. Nandun yung mga
worldly, yung mga world leaders, yung mga makapangyarihang tao talaga sa mundo. And nagsalita siya doon, nangingi siya ng action about sa environmental issues natin. So, hinangaan ko lang talaga siya kasi gaya nung mention ni Kuya Levin kanina is kahit bata pa lang po siya, kahit kaya lang natin nata siguro yun. Pero ang point is hindi siya natakot magsalita about kung ano ba yung nangyayari sa kapaligiran natin ngayon. Hindi siya natitimik kahit alam niyang may mali, nagsalita siya. And naging instrument siya sa mga tao na katulad natin na mailabasin or maihayag yun nga, kung ano yung nangyayari sa paligid natin na hindi kayang sabihin ng iba. So yun, ina-admire ko po yung pagiging matapang niya. Sige, thank you, Nico. Thank you for sharing. Sige, ikaw naman, Marco. Kanina ka pa Okay, parang so, may gusto. so sa akin po, wala pong specific person kasi napapanood ko lang din po. So, currently po, di ba may ongoing UP Fair po. So, bale, yung ano po, yung gusto ko pong sabihin is, nag-advocate po kasi sila about dun sa, parang, more on agriculture po sila eh. Pero since agriculture and environment are connected naman po, since farming relies on the health of our environment, parang ina-idolize ko rin sila kasi since usually yung mga nagasalita doon sa mga videos nila is mga college students, so considered as youth pa naman din po, pa naman din po, no? So nagamit po nila yung platform po nila na yun and yung mga artists po para mas maging engaging yung parang pag-raise ng awareness about ongoing issues. Yun nga, tama naman. Yung may pinag-uusapan nga kami ni Ma'am Bonsol kahapon, yung alam nyo ba to yung katsa ata yun, yung damit na gawa sa sako. So sa UP kasi parang nagbebenta sila ng damit na nire-recycle nila mula sa sako. So naging trending siya sa TikTok, sa Facebook ganon. And yun papakita talaga na kahit sa mga ganung simpleng bagay talaga, pag ilabas mo lang talaga yung creativity mo, yung passion mo talaga na makatulong sa environment, makakatulong ka lang talaga. And sige Atina, sige. Ano ka? Tuloy lang. Pero ano po, share ko lang po siguro yung sa, nung grade 8 po kami, nung sa, ano po, Girl Scout. Kasi po, ano po since yun nga po kanina po na-mention ko po, dati po akong Girl Scout nun. And meron po kami, isa pong activity na, nagplan po kami ng, ano po, iba't ibang gulay. Katulad po ng tomatoes. So, dun po sa sa Centennial. And ano po yun, sa, ano, mga Sabado po nun. So, like, maaga po kami gumising nun para po magtanim. So, like, napansin ko po dun sa mga ano po yun. Since, yung mga Girl Scout po and Boy Scout po, mga kabataan din po kasi yun. So, like, parang ang hardworking po kasi nila kasi nag-volunteer po sila na sumali po sa ganitong organization para po makatulong po sa kalikasan. Kaya ano po, kaya din yun din po yung reason kung bakit po ako sumali nun sa Girl Scout. Kasi nga po, hinahangaan ko po sila kasi po ang hardworking po talaga nila. And yun nga po, nakakatulong po sila sa environment since nagtatanim po sila and pag na ano po ng peaceful society. Yun po. Yun, 'di ba? Yung pag nakikita mo ginagawa talaga ng iba, yung inspirado talaga yung ibang gumawa at tumulong. Para na-inspire ka na rin tumulong. Pero ano mga like simpleng gawain nyo? Kayo, sige, mag-focus naman tayo sa inyo, sa atin. Ano mga simpleng gawain nyo na sa palagay nyo nakakatulong sa kalikasan? So bilang kabataan bilang kabataan, ano yung sa palagay mga simpleng gawain na hindi nyo usually napapansin? Hindi parang naging habit mo na lang, pero hindi habit ng iba at sa palagay mo parang nakakatulong sa kalikasan talaga. So let's start with Zian. Isa sa mga gawain na naging habit ko na, ayun nga, yung 'pag may basura akong hawak-hawak ta's walang nearby na basurahan,
kinikip ko lang muna siya until makarating ako sa bahay para magtapon. And I think lahat naman tayo kasi ginagawa natin yung pagpapatay ng ilaw pag hindi ginagamit and pagta-turn off ng faucet or kaya ng running water pag hindi naman ginagamit. I think those simple acts, malaki na talaga yung inaambag niya in saving nature. Sige, how about sa'yo, Marcos? Okay, so for me po, kasi usually when naglalakad po ako around the campus, may mga nakita ko mga basura na wala sa tamang basuran. Kumbaga po mga nasa stairs lang or hallways. Ang ginagawa ko po, pag may mga nakita po akong ganun, is pinupulot ko, tsaka ko po sila tinatapon sa tamang basurahan. So, I think that na may impact naman na po siya kasi nga po, sa dami po ng basura na nakalat, at least nababawasan ko po yung mga basura na nakalat sa campus natin. How about sa'yo, Nicole? Mag-share na lang ako mamaya pagkatapos niyo. Same din po kay Athena, kay Ate Z and kay Athena at kay Marcus. About po sa pagtanong ng basura. Pero kung ano po, mga habits na nakakatulong sa environment na ginagawa ko is yung habit na na-adapt ko po kay mama. Kasi po yung mama, plantita siya. Mahilig ko siyang magtanim ng kung ano-ano. And siya, takuha siya ng mga kapitbahay namin doon na mga nagtanim din. So, isa sa mga natunan ko kay mama is yung pagtatanim ng kahit mga maliliit na lang, gulay, prutas, yung mga sili, kalamansi, kamatis, dalandan. So, meron po kami ng dito. And po siya, for me, nakakatulong siya sa environment kasi nagiging nabubuhay na namin dito yung pagiging green ng paligid namin dito, mas nagiging green kasi wala kang dahon, puro bulaklak. At the same time, nakakatipid din sa pera kasi di na kailangan bumili ng kalamansi doon. Kung ka na lang isa, meron na. And yun po. Sige, thank you for sharing, Nicole. Sige, how about you? Relate po ako kay Ino. Kasi po, yung mama ko rin po is, mahilig po siya mag-harbor ng mga halaman, mga flowers, ganyan po. Sa mga, sa mga friends po niya. So like, pag tuwing pong day off na po, bigla-bigla na lang po may halaman daw dun po sa rooftop namin. So like, natutunan ko po sa kanya kung paano po ba aalagaan po talaga yung mga tanim niyo. Kasi po, syempre po, everyday kailangan niyo po siyang diligan. So like, pag nakalimutan mo po yung diligan, maano po ako, like, mapapagalitan po ako dahil nakalimutan ko. So like, para matututo po ako doon na maging consistent po sa ginagawa ko since nakakatulong din naman po siya sa nature. So, nung nag-start po si mama mag-harbor ng mga plants, yung sa rooftop po namin, ang hangin po doon kasi nga po marami pong halaman. So, yun po, nakakatulong po talaga siya. Sige, ako naman, nag-e-effort ako na like, kahit wala akong baon or may baon ako, kukuha ako ng sarili kong utensils, magdadala ako ng sariling utensils para hindi gumamit yung mga plastic spoons at fork kasi parang sa akin, isasaglit ko lang naman siyang gagamitin tapos tatapon ko lang naman rin agad So anong magiging kung ako na lang magdala ng sarili kong utensils, tapos kahit like pag wala akong baon, yung pagdadala na lang sarili kong lagayan, may utensils para hindi ako makadagdag dun sa plastic. At alam naman din natin yung principal natin, ina-advocate talaga niya yung pagbawas ng plastic use sa atin, yung um, ini-encourage niya yung paggamit ng tumblers, yun nga may discount pag gumamit ng tumblers na pag nag-refill ka ng juice, ganon. So, yung simpleng ganun lang talaga, yung pagdala mo ng sariling utensils, makakatulong ka talaga sa paggagawa ng zero waste. Tapos hindi ko alam kung habit nyo rin to, pero habit ko kasi um, yung mga lumang notebooks ko nung nakaraan, yung mga hindi ko nagamit, hindi ko siya nagamit or hindi ko siya masyadong nagamit. May papel may pages pa siya. Nire-reuse ko ulit siya sa next school year or ginagamit ko siya for like mga sketching, mga notes ganon para lang at least magamit ko talaga to the full use. Kung gumamit man ako ng paper, ginagamit ko talaga siya sa maximum talaga niya. And yung scratch paper, yung maling print,
ginagamit ko ulit siya, yung mga mali kong print, yung mga printouts ko na hindi ko na ginagamit, yung mga napasa ko na check. Ginagamit ko ulit siya as like scratch paper pag may performance task. Ginagamit ko siya as paper mache or design ganun. So, yun nga, yung parang simpleng mga ganun, nakaka-ano talaga siya. Feeling ko talaga may impact talaga siya sa pag-ano. And if maging habit rin natin yung lahat, mga lahat na manonood ganun, maging habit natin yung kahit sa simple gawain lang natin is ipilit pa rin natin na maging less tayo sa pag-use ng plastic ganun, makakatulong talaga tayo. So parang if may mensahe man ako sa mga manunood ngayon or mga kapwa kabataan na nanonood ngayon, parang yung mensahe ko is like, huwag nating hintayin na maging irreversible ang damage sa ating planeta. Yun nga yung sinabi nga ni Barack Obama na we are the first generation to feel the effect of climate change. So parang tayo talaga yung maapektuhan pag pinabayaan lang natin. So wag nating hintayin na maging irreversible to. At simulan natin sa like maliliit na mga bagay, bawasan ng paggamit ng plastic, magtipid sa kuryente, maging conscious sa mga choices natin sa future, and sana naman in the next few years maging mandatory naman rin ang environmental education at yung pagiging zero waste nating lahat. Yung lahat ng school maging zero waste lang talaga. Though nakikita ko na siya sa ating school, yung onti-onti talagang pinapaano ni Ma'am Zaida yung pagiging zero waste, yung pag-aano talaga. Which is, maganda na rin siyang ano, ang ganda talaga na parang pinipili talaga niya. So, yun nga. So, parang ito, bibigay lang ako sa kanila ng challenge kasi medyo onti na rin kasi oras natin, may ano pa tayo, may synthesis and closing. So, hindi ko na kayo anuhin. So, sige, ito challenge naman to sa mga manonood natin. So, sa loob ng, sabihin natin, sa loob ng isang linggo or sa loob ng, kahit 1 month, one day, try nyo lang, or like 1 week, i-try nyo lang. Subukan nyo like maging zero waste talaga. Iwasan ang pag-use ng single-use plastic, yung mag-recycle, and yung i-educate natin yung mga kasamahan natin tao about environmental issues talaga. Yung kung kaya natin gawin to, imagine kung like kung magawa talaga to ng lahat ng tao, lahat ng nating kasama sa buong bansa. Parang kung naan talaga, kung kaya natin to gawin, ba't hindi nyo kaya? So, yun, challenge ko sa inyo. What if sa isang linggo, isang araw, or isang month, try nyo lang maging zero waste and tingnan nyo maging epekto. Sige. So, since patapos na rin yung ano natin, yung oras natin, okay lang ba sa inyo isa lang magbigay ng statement yung bilang kabataan, yung parang pangako nyo bilang kabataan? Sino gusto magbigay? Isa lang para lang mapakita talaga natin na like dedicated talaga tayo. Taas na lang kayo ng kamay. Sino ba? Ako magtatawag. Sige, ikaw na nga lang, Zian. Sige, Zian. Okay, so bilang kabataan, ang ambag ko sa kalikasan ay ang pag-iwas sa pagtapon kung saan-saan, pagtitipid sa kuryente at sa ilaw, pag-a-advocate at pag-i-inform sa mga kabataan na katulad ko about sa mga issue patungkol sa kalikasan, and yung pag ayun, educate. So, ayun. Thank you. Sige. So, ako naman magbibigay ng pangako ko bilang kabataan. So, bilang kabataan, ang ambag ko sa kalikasan ay pagiging responsible sa bawat hakbang ko, mula sa pagtapon ng basura hanggang sa pagpili ng sustainable lifestyle, yung pagtapon sa tamang lugar, at yung pagpilit ko ng sarili ko na bawasan yung aking usage ng plastic, at hindi lang ako, kundi pati ang pag-encourage ko sa iba na gawin din ng same. So, yun pa ako. So, sige, let's move on naman since tapos na rin tayo. So, grabe yan. Ganun lang pala yung oras natin. Sige, Zian, may you take the stage naman, yung synthesis natin, then to be followed by Nicole. Okay, so yung napag-usapan natin, summary ng napag-usapan natin is about sa mga
issue na sino-surround yung kalikasan natin. And as kabataan, ano nga ba yung papel, gampanin, at yung pwede natin posibleng gawin sa kalikasan and sa kondisyon ng kalikasan natin ngayon. And eto din, parang napag-usapan din natin kung paano natin pananawagan yung mga kabataan na gumawa ng action patungkol sa nangyayaring mga issue sa kalikasan. Sige, thank you, Nicole. Okay, so before po mag-end yung live natin today, I would like to announce some announcements po. So, meron po tayong Kalambag Live every Saturday, 1 to 2 p.m. sa atin pong FB page, Kalambag. So, i-follow nyo na po and i-like nyo na rin po yung Facebook page natin na Kalambag. And at the same time, meron din po tayong inclination or ang envisioning an exclusive society or inclusion now na. So, every Wednesday, 3 to 4 p.m. Meron din po itong adult learning and education, a process on the framework of lifelong learning every Saturday. So, meron po tayong senior city every Saturday, 7 to 8 p.m. din po. And also po, before we end, in observance of the Holy Week, Kalambag will resume on April 26, 1 to 2 p.m. po. So, Saturday po. Since meron po Holy Week, after nito, ituloy na lang po muna natin yung Kalambag natin sa April 26. So, wala po muna tayo Kalambag live at next week. So, yun lang po. Stay tuned and sana show support po sa ating Kalambag. Meron din po pala tayong live play sa ating YouTube channel. So, pwede nyo pong panoorin yung mga live replays natin sa YouTube. Kalambag at Ambag ng Kabataan. So, yun po. Mag-subscribe na po below. Yun po. Thank you. So, salamat sa pagbabahagi ng iyong kwento, mga insight, at sa lakas talaga ng loob nyo na magbigay ng mga opinion nyo. So, sa bawat talagang kwento na ng kabataan may liwanag at sa bawat action may pag-asa talaga. So, ang Earth Day naman hindi lang siya isang araw. Isang movement talaga siya, isang mindset siya at mission siya para sa at sa tulong mo, parang sa tulong nating lahat, kaya nating gawing mas makulay at mas berde at mas makatao ang kinabukasan natin. So, happy Earth Day po sa lahat ng ating manonood. This was LHS Kalambag at hanggang sa muli. Bye-bye. Thank you.